Ang inyo pong nakikita ang live na kuha sa Quirino Grandstand sa Maynila kung saan isinasagawa ang huling araw ng pahalik sa Puong Itim na Nazareno. Patuloy ang pagdating ng mga deboto na ang iba ay galing pa sa malalayong lugar. Sa datos ng MPD Station 5, umabot sa humigit 42,000 ang pumupunta sa grandstand para sa pahalik. Nananatili namang nakaantabay ang mga pulis at ilang volunteers para matiyak ang seguridad at maayos na pila. Mula sa Quirino Grandstand, ililipat naman bukas ang Itim na Nazareno sa Quiapo Church. Inaasahang nasa mahigit 2 milyong deboto ang inaasahang makikilahok sa traslasyon bukas. Sa ibang balita, tumaas ang approval rating sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Sa pinakahuling survey ng Pulse Asia, umakyat ng 3 points o 68% ang approval rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong December 2023, habang tumaas naman ng 1 point o katumbas ng 74% ang approval ratings ni Vice President Sara Duterte. Isinagawa ang survey sa 1,200 respondents na may positive-negative 2.8% margin error. Nakitaan ng probable cause ng Office of the Ombudsman ang reklamong graft na inihain laban kay dating Comelec Commissioner Rowena Guanzon. Inireklamo noon ng violation of Anti-Graft and Corrupt Practices Act si Guanzon dahil sa umunoy pagsasapubliko ng confidential information hinggil sa disqualification case laban kay Marcos Jr. na tumatakbo noon sa pagkapresidente. Mababatid na si Guanzon ang presiding officer ng Comelec First Division na humahawak sa naturang kaso kung saan tinalakay niya ang ilang sensitibong impormasyon sa ilang television interviews. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Jessie Atienza ng PTV Cebu. Daghang salamat o maayong adlaw. May bisita ang imahe ni Senyor Santo Niño sa Mandaue City Jail isip pagsuporta sa debosyon sa mga persons deprived of liberty. Dakong kalipay nga gisugat sa mga PDL sa Mandaue City Jail ang pagabot sa imahe ni Senyor Santo Niño sa ilang pasilidad. Usa ka misa ang gipahigayon alang sa kapin usa ka libo ka mga inmates. Alang sa jail warden, dakong pasalamat nila nga usa sila sa mga pasilidad nga napilian aron mabisita sa imahe ni Senyor Santo Niño. Makatabang ang maong higayon para sa debosyon sa mga PDL nga nanginahanglan og dugang suporta sa ilang pagtuo samtang anaa sud sa pasilidad. Nagpapasalamat kami na isa sa lugar na binisita ni Senyor Santo Niño, ang Mandaue City Jail Mildorm, considering na alam namin na yung disposition ng mga kaso ng PDL requires divine intervention. At ito yung mga tao, marami dito ang dati ng devotee talaga ni Senyor Santo Niño prior to their incarceration. At ngayon, nandito sila kaya hindi sila makapunta ng Santo Niño Church. So nagpapasalamat kami kasi Senyor Santo Niño na mismo bumisita mismo dito sa facility namin. Samtang sa laing bahin, International Dragon Boat Festival gipahigayon sa 11 higayon sa Sugbo, isip kabahin sa kasaulugan sa Sinulog. Sud sa duha ka adlaw gipahigayon ang maong Dragon Boat Festival sa kadagatan sa South Road Properties. 17 ka mga teams ang nagsangka nga gikan pa sa National Capital Region, Visayas Region sama sa Bohol, Dumaguete City, Mandaue City ug Lapu-Lapu City. Matod sa organizers, dili lang ang cash prize gikan sa Sinulog Foundation Incorporated ang gihatag apan naghatag usab ang national government og pondo alang sa maong kalihukan. At tiyan ang mga huling balita mula dito sa PTV Cebu. Ako si Jessie Atienza. Balik sa inyo. Daghang salamat, Jessie Atienza. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.